May grupo ng mga isla, 3 pamilya mula sa baybayin ng San Francisco na makikita kapag maliwanag ang araw. 10-10 milyong tao ang malapit lang bumisita, pero kaunti lang ang may alam sa nangyari rito. Mukhang hindi pa nagagalaw, protektado at halos mapayapa. Isa ito marahil sa pinaka-nakakabahalang ekosistema sa baybayin ng Pasipiko. Dahil sa ilalim ng ibabaw, may isang bagay tayong inilagay doon at hindi na natin binalikan. Pinagsamang mga isla at matutulis na bato kaya tinawag itong Devil's Teeth Island, ang mga isla ng Farallon. Parte sila ng San Francisco pero di gaya ng Alcatraz, walang tour o ferry para sa mga bisita. Kadalasan, ang mga sumusubok lumapag dito ay maaaring maaresto para sa kanilang sariling kaligtasan. Isang 5 milyang hanay ng malilit na isla na walang mapapakinabangang lupa, infrastruktura, bayan o kaunlaran. Ilan dito ay halos di na matatawag na isla, ang iba'y itim na batong natatakpan ng guano. Hindi aksidente ang pag-iisa nila, ipinapatupad ito. Protektadong po kanlungan ng buhay ilang ngayon ang mga isla ng Farallon. Halos isinara na ito ng gobyerno at maigpit na ipinatutupad ng US Fish and Wildlife Service ang mga patakaran. Maaaring pagmultahin at makulong ang mga sumusuway. Kaya, bakit kailangang bantayan ng maigpit ang lugar na malapit sa milyon-milyong tao? Sa unang tingin, isa itong pinakaprotektadong ekosistema sa Amerika. Sa mga nakakakita nito ng malapitan, mukhang likas na paraiso. Mukha itong isa sa pinakamalinis at pinakapreserbang lugar sa mundo at diyan mismo nagsisimula ang kontradiksyon. Ang Farallons ay tirahan ng isa sa pinakamalaking seabird population sa mundo na may mahigit 250,000 seabird sa isla. Buong mga bangin ay natatakpan ng mga kolonya ng mga ibong namumugad at hindi lang sila ang mga naninirahan na itinuturing na tahanan ang mga misteryosong islang ito. Siksikan din sa dalampasigan ang mga seal at sea lion. Sa ibaba, nagbabantay ang dambuhalang puting-pating sa baybayin dahil sa maraming pagkain. Dumadaan din dito ang asul na balyena, humpback at orca. Isa ito sa pinakamayamang marine ecosystem sa Pasipiko. Nakita ng Farallon ang matinding pagdami ng seabird. Nagbalikan ang mga ibon na akalay wala na sa lugar na ito. Naninirahan dito ang mga migratoryong ibon tuwing taglamig. Sa mga nakaraang dekada, kaunti lang ang aktibidad ng tao rito. Ang kaibahan ng mga ganitong ekosistema ay hindi lang sa pag-unlad, kundi sa bilis ng pagtugon nila sa abala. Sa karamihan ng baybayin, may nagsisilbing pagitan sa epekto ng tao at pagbagsak na ekolohiya. Dito, mas manipis ang pananggalang na iyon. Hindi marupok ang sistema, kundi mahigpit na magkakaugnay. Magkakasama sa tubig ang mandaragit, biktima, ruta ng migrasyon at mga lugar ng pagpaparami. Kaya kapag may nagbago, mabilis itong kumalat sa sistema, kaya mas mahirap nang baliwalain ang susunod na bahagi. Paano naging tambakan ng nuclear waste ng Amerika ang isa sa pinaka-biodiverse na isla sa baybayin ng Pasipiko? Ano pa ang natitira roon? Ang paggawa ng sandatang nuclear ay nagdudulot ng maraming radioactive na basura. Nang malaman na delikado at maaring magdulot ng kanser ang basurang ito, naghanap ang gobyerno ng liblib na lugar para itapon ito, kaya pinuntirya ang Farallons. Noong 1946 naging tapunan ng nuclear na basura ang mga tubig sa paligid ng isla. Sa sumunod na 14 na taon, naging ground zero ang isla, libu-libong bariles ng nuclear na basura ang itinapon at lumubog at nanatili sa sahig ng dagat. 2 tapunan, ang isa ay may humigit kumulang 3,000 at 500 na lalagyan at ang isa pa na mas malaki ay may 44,000 lalagyan. 47,500 bariles nakalagay sa ilalim ng dagat na hindi pa lubos na mapa mula nang itapon. Ang mahalaga noon ay hindi ang pagiging sensitibo sa kalikasan, kundi ang pagiging hiwalay. Pinili ang Farallons dahil mahirap itong puntahan at mahalaga yon. Sa burokrasya, ang malayo ay hindi ibig sabihin walang laman. Ibig sabihin nito ay lugar na mababa ang tsansa na may makasaksi, makapagtala o may tama agad sa sakuna. Opisyal, low-level waste ito, ngunit hindi lubos na itala ang eksaktong laman ng maraming bariles. May mga tala na kulang at iba'y nawala. Noon, wala pang sentralisadong digital na sistema ng pagmamapa para sa pagtatapon sa dagat. Manumanong itinatala o tinatantya lang ang mga koordinada batay sa log ng posisyon ng barko na pwedeng magkamali ng ilang milya depende sa panahon at agos ng dagat. Ibig sabihin, hanggang ngayon, walang eksaktong tala ang mga siyentipiko kung saan nakalagay ang bawat tapunan at hindi rin matatag ang sahig ng dagat dito.
Dahil sa galaw ng sediment, pagguho sa dagat at tectonic na presyon, hindi lang kinakalawang kundi gumagalaw din ang mga bariles. Hindi matukoy ng siyentipiko kung saan inilagay ang mga ito noon, lalo na ngayong di nila alam nasaan na ito ngayon. Alam natin na tumagal ang pagtatapon hanggang 1,970 nang ipatigil ng gobyerno ang pagtatapon ng nuclear waste sa karagatan. Ayon sa gobyerno, walang panganib sa kalikasan mula sa radyasyong ito dahil karamihan dito ay humina na noong 1,980. Pero mapagkakatiwalaan ba sila? Sapat na ang dami ng radioactive na material sa ilalim para pumatay agad ng lalapit. Isang tagas lang ang kailangan. Gayunpaman, hindi tiyak kung paano ito nakaapekto sa mga hayop dagat noon, lalo na sa mga migratory species na tumatagal sa nakausling bato. Pero kahit papaano, ligtas naman itong itinapon, di ba? Pero ang mismong proseso ng pagtatapon ay nagdudulot pa ng mas maraming pag-aalala. Nag-alalang maraming tao dahil sa mga nalik na detalye na tila mas malala ang sitwasyon kaysa sa sinasabi ng gobyerno. Isang paraan ng pagtatapon ay pagpapabigat sa mga bariles gamit ang semento para lumubog tapos ihulog sa dagat, pero hindi ito laging epektibo. Naging malikhain ang mga sundalo. Ayon sa ulat, binaril nila ang mga bariles gamit ang rifle para lumubog, kaya may ilang nasira bago pa makarating sa ilalim ng dagat. Hindi ito itinago at legal ito. Inaprobahan pa nga at walang nagtanong ukol dito. Madalas hindi napapansin kung paano isinagawa ang operasyon at hindi rin iisa ang pinagmulan ng mga padala. Maraming laboratorio, kontratistang militar at pasilidad ng hukbong dagat ang dumaan sa iisang mga rutang pangtransportasyon. Maaaring may halong materyales mula sa iba't ibang pinagmulan ang isang bariles at hindi pa doon natatapos. Noong 1951 ang USS Independence na ginamit sa atomic testing sa Bikini Atoll ay nilagyan ng nuclear waste at sinadyang palubugin. Ang radyoaktibong kasko ng barko ay ipinadala sa ilalim ng dagat kung saan ito nanatili hanggang muling natagpuan noong 2015. Parang inisip nila na tatanggapin ng dagat ang kahit anong itapon nila rito. Pero sa totoo lang, hindi pala. Dahil dito, ang Farallon Islands ay hindi na parang isang ilang kundi, parang isang minefield. Habang sinasabi ng opisyal na pahayag ng gobyerno na ligtas ang lugar, marami pa ring tanong na hindi nasasagot. Una, hindi tiyak ang eksaktong lokasyon ng mga bariles. Hindi rin alam ang kalagayan ng mga ito. Sabi ng mga nuklear na eksperto, mas mataas ang tsansang tumagas ang mga bariles kung gagalawin kaysa pababayaan lang. Bukod pa rito, mahal din ang pagtanggal ng mga ito. Mas delikado pang maglabas ng lason ang paggalaw sa mga kinakalawang na bariles sa ilalim ng dagat kaysa pabayaan na lang. At maaring mas malala pa ang paglilinis kaysa sa orihinal na pagtatapon. Ang biglaang pagtagas ay hindi lang makakontamina ng lugar, magpapawala rin ng lason sa karatig na tubig. Ang lugar ay magiging nakamamatay sa tindi ng radyasyon, kaya malalantad agad sinumang nasa malapit, kabilang ang mga maninisid, mananaliksik at mga dumadaang sasakyang pandagat sa matinding pagkalason bago pa makariyak. Walang babala, walang nakikitang senyales, tahimik lang na kumakalat ang panganib. Kaya ano nga ba talaga ang nakalubog doon sa ilalim na yon? Noong 1980 minapa ng EPA ang rehiyon dahil hindi tiyak kung ligtas ang mga isla para sa tao o hayop. Ayon sa ulat, ligtas daw ang mga isla pero natuklasan nilang may antas ng radyasyon sa ilang hayop. Ang opisyal na posisyon ay masyadong mababa ang antas para magdulot ng malaking panganib pero may mahalagang paglilinaw na kasama yon. Wala talagang nakasuri sa lahat ng 47,500 bariles na iyon dahil hindi lang ito tungkol sa itinapon. Tungkol ito sa mga nangyayari dito habang lumilipas ang panahon. Kumakalawang ang bakal, humihina ang lalagyan, pumapalya ang selyo, at nangyayari ito sa loob ng mga dekada nang hindi napapansin. Kung magsimula ang mabagal na tagas ngayon, posibleng hindi ito mapansin ng ilang buwan bago lumitaw sa mga biological na sampol sa ibabaw. Noong dekada 80, pinag-aaralan pa sa buong mundo ang baseline ng radyasyon sa karagatan. Kaya kapag binabanggit ng mga tao ang ligtas na hangganan, hindi ito laging tungkol sa pangmatagalang pag-ipon. Kadalsan, inihahambing ito sa kilalang antas ng pagkakalantad sa industriya noon. Minsan, hindi nagtutugma ang dalawang iyon. Ang mukhang katanggap-tanggap sa panandaliang pagsukat ay maaaring kumilos ng ibang-iba kapag kumalat na ito sa buong ekosistema sa loob ng maraming taon. Ayon sa mga sangay ng gobyerno, mas gusto nilang panatilihin ang kasalukuyang sitwasyon at walang aktibong operasyon ng pagbawi sa ngayon. Posibleng manatili roon ang radyaktibong bariles habang panahon. Mahigit 50 taon na ang mga yun doon, sabi ng mga eksperto, kung magkakaroon ng seryosong tagas, dapat nangyari na yung ngayon, tama? Yung protection na patong sa mga bariles malapit sa Farallon Islands ay hindi na buo. Nagsisimula na itong masira.
Hindi ginawa ang mga lalagyang ito para tumagal ng ganito katagal. Anumang pagtatangkang galawin sila ngayon ay magiging mitsa ng panganib. Pagdikit ng mabibigat na makina, siguradong puputok ang mahihinang bariles at magkakaroon ng tagas. Hindi lang ito panganib, kundi tiyak na tagas ang resulta. Kailangang muling imapa ang lugar at gumawa ng mga modelong pang-containment at mga simulation. Sa totoo lang, mas komplikado ito kaysa walang gawin at may sariling panganib ang panghihimasok. Nababahala pa rin ang mga environmentalist sa kaligtasan ng reyon dahil sa panganib ng sakuna na maglalabas ng radyaktibidad para kang hindi namamalayang sumusugod sa kapahamakan. Walang hangganan ang karagatan. Kaya kung may tumagas dito, hindi lang dito mananatili, kakalat ito, aabot ito lampas sa santuaryo. At nangyayari ang lahat ng ito, hindi kalayuan sa isang lungsod na milyon-milyon ang tao. Ano ang mangyayari kung magkaroon ng malaking tagas ng nuklear malapit sa mga isla ng Farallon? Nakakatakot kasi walang konkretong sagot dyan. Kung mangyari ito, may mas malaking sakunang magdudulot nito, isang malaking pangyayaring magdudulot ng agarang krisis. Kapag nangyari yon, sobrang daming radyaktibidad ang dadaloy sa kailaliman. Magiging banta ito sa mismong pag-iral ng ekosistema at lilika ng 20 hanggang 30 milyang kill zone sa paligid ng mga isla. Ang tunay na panganib ay kung ano ang daraan dito. Ang Pacific salmon ay naglalakbay mula California hanggang Alaska at pabalik. Ang bluefin tuna naman ay tumatawid sa buong Pasipiko. Direktang sumisipsip ng kontaminasyon ang mga batong feeder mula sa latak sa ilalim ng dagat at anumang nagsimula sa ilalim ay hindi magtatagal doon. Kung mataas ang konsentrasyon ng nuclear material, pwede itong magdulot ng sunod-sunod na pagkalason at permanenteng pinsala sa mga hayop sa kalikasan. Tunay na banta ito sa mga likas na populasyon sa lugar na umaasa sa balanseng ito. Mababalewala ang dekadang pagsisikap ng pagpapanumbalik sa reserba. Para sa ilang nanganganib na hayop, ito na ang simula ng kanilang katapusan. Ngunit mas malaking panganib, hindi ang lapit nito, kundi ang hindi ito nakikita. Ang mga particle ay kakalat sa Pacific at food chain at maaaring makarating lampas California. Ang migratory na isda at agos ng tubig ay magdadala ng radioactive na material sa iba't ibang bahagi ng West Coast, aabot sa Oregon at patungo sa Asia at Europa. Walang tuloy-tuloy at real-time na pagmamanman ng radyasyon sa mga katubigang pinangingisdaan para sa komersyo. Ang pagmamanman ng seafood ng US Food and Drug Administration ay nakabase lang sa paminsang pagsusuri, hindi tuloy-tuloy na pagsubaybay. Hindi iral ang protocol sa mabagal na tagas mula sa kinakalawang na bariles dahil walang emergency na idineklara. Kapag naabot ng mga isdang pangkomersyo ang threshold ng kontaminasyon na magpapasimula ng pagsusuri na ipamahagi na ang mga ito. Ang tuloy-tuloy na pagpasok ng isdang may mababang kontaminasyon sa food chain ay nagdudulot pa rin ng matagalang epekto sa kalusugan. Ikinababahala hindi lang ang biglang pagkalantad, kundi pati ang naipong epekto sa pagdaan ng panahon. Sa mga taga San Francisco, ang Farallons ay madalas hindi pinapansin. Isang bahid lang sa abot tanaw tuwing maaraw, isang talababa lang sa buhay nila. Marami sa kanila ang hindi pa nakapunta sa mga tubig sa paligid ng isla o nakita man ang mga ito sa pamamagitan ng binokular. Sa mga nakakakilala, isa lang itong munting kuryosidad. 30 milya ang layo at kung saan sa ilalim ng tubig, 47,500 bariles na dumaranas ng karaniwang nangyayari sa bakal kapag 75 taon itong nakababad sa alat ng dagat. Mahaba ang alaala ng karagatan at posibleng nakasalalay ang kinabukasan ng Farallons at paligid nito sa kung gaano katagal maitago ng dagat ang mga lihim. Salamat sa pagsama sa akin na yon. Sana nagustuhan mong video. Kung gusto mo pa ng ganitong content, mag-subscribe at i-on ng notifications. Malaking tulong ito. Maraming salamat ulit at magkita-kita tayo sa susunod sa Map Pack.